Ngayon katambayan, maaga pa po tayo ngayon kasi mag-open tayo ng ating tindahan. At ito nga, kahapon nakuha ko po to sa isang pastilan o yung mga bentahan lang nagbenta ng pagkainan. Ito hingi lang to, itapon nila, hiningi ko na lang. Malaking tulong din po ito sa ating manukan katambayan. Yung rice, kahit sa mga karinderya, yung mga dukot, pwede nyo pong utatahin kung may kakilala kayong nagluluto ng karinderya. Malaking tulong ito sa ating manukan, napakatipid po nito. Haluan lang po natin yan na feeds, pure feeds. 5 pa lang po yung mga manok po natin, andyan pa, hindi pa bumababa. Halos isang balde yung pakain po natin sa ating mga alaga. Mga ganitong style, ano to, ibabad muna natin ng saglit para tumubo. Sa sobrang busy po natin ay every Sunday na lang po tayo nakakapasyal, nakakapunta, nakakabisita para makita yung ating mga alaga. At grabe yung pag-ulan, ganun pa rin. Iwan ko kung kailan babalik o magiging El Nino yung ating area, yung panahon po natin dito. May bagong pisa nga tayo dito sa ating manukan. Ang gagawin na lang po natin dito sa bagong pisa, yan, sa sisig ay ipapasama lang po natin sa inahin para maalagaan ng maayos. Maganda din naman kasi yung native mag-alaga talaga ng mga inakay, tawag ba yan, o sisiyo nila. Minanda na rin po tayong kulungan para sa pagbaba nila. Yung tao po natin dito, pag magdating ay bababa na lang yung sisiyo at dyan ilalagay. At kung sakaling dadating naman sa punto na bababa talaga yung inahin, ay hindi yan mapipila yung sisiyo pag bababa. Magaling yung sisiyo, hindi basta-basta nababali. Sisiyo natin ito, grabe yung pagka daming nagkaroon ng foul pox. Ganon talaga pag napabayaan, sayang, daming may sakit. Ilagay naman tayo natin bacterial po sa ating sisiyo. Natin additional na buyer katambayan si sir. Ayan katambayan, may another naman tayo na na bili ng native sa atin, si mama siya kasi sir. Habang lumilipas po yung araw po natin sa pagtitinda dito sa ating tindahan, ay paunti-unti na rin pong may nakakilala sa atin na nagbebenta po ng dress po na native chicken, at meron na rin po nag-inquire. Lalo na po magdi-display po tayo ng mga live po na manok, so sigurado po ay dudumugin po tayo dito sa ating tindahan. At ang gagandahan pa po ay nasa sentro po tayo dito sa palengke po. Malaki yung tsansa na madali lang talaga maubos yung ating native, at sigurado din po ako na hindi kakayanin yung demand po ng ating mga customer. Ang mangyayari po dyan ay magbabuy and sell po tayo. Yan po yung isa sa pwede nating gawin kung kulangin tayo ng supply. At kahit gabi po dito sa ating tindahan ay nakakabenta pa rin po tayo ng mga dress po. Kaya suggest ko po sa ating mga kaibigan na nagpaplanong mag-alaga ng manok, heritage ba, native chicken, shamu ba, mga pasabong, siguraduhin nyo po na may market talaga kayo, kasi isa yan sa pwede nyo pong ikalugi kung mag-alaga kayo ng mga manok na wala kayong idea kung saan ibenta. Gaya po sa atin dito, nag-focus na po ako sa pag-alaga ng native kasi sigurado po ako na walang lugi. Ang diskartihin nyo lang po talaga sa pag-alaga ng native ay kung paano po kayo makatipid, kung sa'yo kukuha ng mga pwedeng ipakain sa kanila. Gaya po sa atin na pumupunta po tayo, may suki na po tayo na nagbibigay sa atin ng mga dukot, yung mga tira-tira na kanin sa mga pagkainan. So malaking tulong po yan. Sa 1 kilo po na feeds na pakain nyo po, pwede pong ma-half kasi meron kayong kanin na ipanghalo. Pwede po kayo
gulay-gulay, malunggay, mga ganyan na panghalo, mga saging na tinatapon sa palengke. Pwede niyo pong ipakain po yan. Mga maliliagwa, kangkong, ihalo niyo po sa pagkain para makatipid po kayo sa pag-alaga ng native. Ngayon, yung ating heritage ay wala na kasi tayong plano mag-alaga po niyan dito sa probinsya kasi walang market, wala tayong benta. Hindi na tayo, kumbaga, binibilhan ng mga heritage kasi nasa probinsya tayo, wala tayo sa city. So, pass muna tayo dyan sa pag-alaga. At isa din po ay kinatatakutan ko po na mag-alaga ng heritage kasi ayaw pong malugi po sa pagkain kasi napakakas pong kumain. Kung hindi nyo po i-feeds, malulugi po kayo, mahina po mangitlog pag hindi sakto yung pakain. Ang kagandahan din naman po sa pag-alaga ng heritage ay maganda naman po sila mangitlog. Halos araw-araw nang itlog, lalo na po sa mga Black Australorp at saka Rhode Island Red. Yan yung pinaka maganda sa pag-alaga ng heritage kasi kumbaga sa isang linggo nasa 5 to 6 yung kanilang pinoproduce. Yun nga lang, dapat maganda yung diet nila. Huwag nyo pong tipirin pag nag-alaga po kayo ng heritage chickens. Sa native, kahit pabayaan nyo po yan, kahit i-release nyo po yan, babalik at babalik yan at gagandaan, hindi sila basta-basta nagkakasakit. Kumpara sa mga heritage na konting ulan lang, hindi nyo po binigyan ng antibacterial sa panahon ng tag-ulan, ay maaari po magkasakit agad sila. Kahit mga malalaki na nagkakasipon, napaka-prone po nila sa sakit, lalo natin hindi kumpleto sa vaccine. Kaya sa ating mga kaibigan dyan, isip-isipan nyo po talaga kung ano yung alagaan nyo po, lalo na humina yung heritage chickens ngayon. Iwasan nyo lang po, maliban na lang kung gusto nyo po talaga mag-alaga, gawin nyo pong happy o gawin nyo pong libangan, pwede nyo pong gawin po yan. Konti lang, mag-upisa kayo ng konti. At kung sa tingin nyo po maganda yung market sa inyong lugar sa mga heritage, ay continue po, alagaan nyo po at paramihin nyo para kumita din po kayo. Yan na po yung kaganapan ngayong araw at sana po ay may nakuha naman po tayo konting ideya po para makatipid, makakuha ng libreng pagkain. Sa mga nanonood po pala na aking mga previous videos, mga bago po natin subscribers and viewers, welcome po sa aking channel. At kung gano'n po yung napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakaking tulong po yan. Kung may mga katanungan na po kayo, ilagay nyo po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click ng notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Alvin Lubigan, Papa Richie Channel, Jory Altavas from Capiz. At sa mga nanonood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye.